give us a rundown on what to expect from the President? More or less, sa kwan lang, in a nutshell lang. Siguro po in very bold strokes. Dahil kung matatandaan ninyo, yung unang sona ng Pangulo, halos isang buwan pa lang siya sa pwesto. Tama yun. So, yung ulat Ala niya, pa isang buwan, actually. yung ulat niya nung time na yon, kung anong mga nadidiscover nila sa paghahalungkat ng mga papeles, mga kung ano bang laman ng kaban ng bayan. Ngayon, isang taon na siya sa pamahalaan. So, talagang kailangan niyang ibalita kung saan na ba tayo papunta. Dahil medyo natanaw na niya lahat ng mga dapat tingnan. Kumbaga sa nakapag-review na siya, nakapag-aral na siya. Ngunit alam din natin na ang estilo ng Pangulo, gusto niya klaro, gusto niya maraming datos, hindi lang puro palabok. At, very typical of an economist. Opo, diba? At yung lingwahe sa sariling wika natin. Yun po ang expectations doon na unang-una magiging konkreto yung mga sasabihin niya, na maraming datos. Gusto niya ipaliwanag malamang ang ano ba ang na-discover natin, anong ginawa natin tungkol dito, anong ginagawa natin ngayon, at saan ba patungo lahat ito. So meron ng ganon? Meron ng saan patungo ngayon? Yes, I think malinaw sa Pangulo na yun ang expectation ng marami. And in a sense, medyo siguro sa kanya, palagi naman niya pinapaliwanag ito, but iba na talaga yung plataforma ng correct. And then, syempre... Kumbaga, magiging Biblia yan. Yung sasabihin niya. Kasi ang maraming mga nakikinig dito, unang-una, ang mga kaalyado mo sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado. Syempre, makikinig sila. Ano ba yung mga, in a sense, hinihingi ng Pangulo sa atin? Para mapanday yung mga batas. Pangalawa, ang taong bayan. Correct. In fact, sa lahat ng mga rehiyon natin, dahil ang mga taga Mindanao, syempre, ibang concerns nila sa mga taga Visayas o Luzon. Pati yung diplomatic corps nandun. Kasi magre-report siya sa kanilang mga bansa. Lahat. Sasabihin nila, ano bang at nakikita naman natin na medyo taas noong ngayon ng Pinas sa Southeast Asia at sa buong mundo. Medyo pinapakinggan na tayo ngayon. Hindi na katulad ng dati. So, ganun yung mga ba. And there is one important fact siguro na i-emphasize ng Pangulo at in-emphasize niya ito sa lahat ng mga talumpati niya. Yung bakit ba napaka-negative natin? Bakit ba tuwing may hinarap tayong problema, inisip natin, hindi yan pwede, hindi yan unsad, walang nangyayari dyan. Talagang siguro sa lahat ng mga frustrations niya sa pagiging presidente yun. Dahil hindi man lang siya tatakbo kung hindi niya inisip na wala nang pag-asa o sobrang malaki ang mga problema, di ba? So I think malamang baka sasabihin din niya ito, mananawagan siya na let's think positively. Nung mga nagdaang presidente, palaging narinig good news Kung nagre-report. Si presidente ba, o kayo na nakapaligid sa presidente, mas magiging makatotohanan ba by telling us, parang mag-uulat sa bayan, eto ho ang magandang nangyari, eto naman ang hindi magandang pangyayari, eto hong binabalak natin gawin. Meron bang pagkakataon na ganon? Or we will be simply listening to hosanas and hindi po, and hindi nga nagiging effective ang isang SONA o kahit anong talumpati kung puro good news lamang at walang konteksto ito. Hindi naman siya magiging good news kung wala kang dinaan ng pagsusubok. Of course. At kung parang wala kang inayos na problema. Parang mag-girlfriend boyfriend yan. Pagka wala kayong mga konting LQ, hindi titiba yung samahan, no? Di ba? So, ganoon naman. At nakikita nyo naman na pagdating sa Pangulo, talagang sentido commun ng palaging pinapasok. Common sense, Sinasabi niya, maraming mga, tingnan natin yung budget, pinagmamalaki ng administrasyon, yung tinatawag na zero-based budgeting. Medyo technical, parang nosebleed ka sa ibig sabihin nito. Kaya lang, simple lang naman ito Ang dating patakaran, kukunin mo yung dating budget, dagdagan mo ng 10%, yun ang bagong budget. Hindi mo man lang tinitingnan kung epektibo ba yung programa, tama ba yung nalusay lang ba? Eksakto. So, kailangan mag-start ka from scratch. Okay.